Mga, po, Ano na? mga recycle po. Ha? Mga bote. Mga yung magbutilya? Opo, kung meron po sana. Mga, mga plastic po. O, saan man na to? Meron po kayo, pwede po ba makahingi po? Oo, dali. Ito may imong pa kayo. Igutom ka? Kaon ka? Wala po akong pera. Dali, pagkaon na. Sabi ka na hanin mga sarandong. Kahit gulay lang po. Kahit gulay. Opo. Kahit gulay. Sabi ng bata sa akin, aw ate, kawaan kayo ng Diyos. Ana siya, zero nyo, murang, natandok. Damay po ko'y bata, sir. Ya, ako na po nagbuhi. Ya, makarinig ko ba nga, o ako kang anak, may ngana, no? Ya. Kahit kasambahay ako dire, nakatulong pa rin ako sa kanya. Yung nanghingi ng tulong, kailangan tulungan. Oh, kasi tutulong na tayo. Makapakain nga tayo ng aso sa pagkahataw, maawa talaga tayo. Akong gihangyo sa mga nang gitanaw na ingana po sila sa akong tana nga makatulong sila nalipay kog dako murag imong adlaw murag na kompleto ba kay tumulong ka sa bata lang na di pa nimo kilala. Oh, nalipay jud ko, sir. Ay, thank you. Wala po akong pera. Wala po akong pera. Taga barangay Tapok-Tapok po. Nanghanap po ako ng bote. Nanghanap po ako ng mga bote. Mga unta. Wala po akong pera. Parang nakakaawa po kasi kahit hindi ko naranasan yon, pero sobrang nakakaawa, hindi ko talaga kaya. Kahit hindi man ako sobrang mayaman, wala akong talagang kakayahang tumulong, pero at least sa ganung bagay, pwede ako makatulong kahit konti lang. Kaon ka na? Kahit ito lang po. Ha? Kahit ito lang po. Ay, ayun, dunga ka na to. Alang raban na. Ano si? Iyan, ibaligya ang mga bukilya. Dili nakapagkaon. Oo nga. Gusto kong ma-feel nila na may mga mabubuting tao din naman na
ready tumulong sa kanila. Tapos, mabigyan man lang sila ng kahit konting pag-asa na hindi talaga may mabubuting tao pa rin talaga na handang tumulong sa kanila. Yung mapanatili pa rin natin yung humanities natin, humanity, at yung care natin sa iba, kahit wala tayong kakaya ng tumulong, meron pa rin tayong magagawa. At gusto ko ding makita ng iba, lalo na sa ngayong generation na hindi talaga istorbo ang pagtulong. Oo, sobrang masaya mong tumulong. Kayo po, wag po kayong mag-hesitate na tumulong kahit sa mga konting paraan lang po na kaya nyo. Tsaka blessing po ang maging blessing sa iba. Taga Dawis po. Nangahanap po ako ng mga bote. Buti. May baligya. Opo. Mukaon ka. Wala po akong pera. Sige na. Tao. Ingkod naman po sa last. Nagana ang pagtao. Sige po. Very important talaga ang tumulong sa mga ngailangan, especially na like sa amin nakakain, sila hindi. So, kung nasa shoe kami nila, paano naman, di ba? Kapag tumutulong ka kasi, hindi na kasi yan nakikita. Blessing talaga kasi yung feeling mo, iba, happy na nakakatulong ka sa kanila nang walang kapalit. Salamat po Ma-feeling nila kahit papaano, kahit walang-wala na sila, na meron talagang tumutulong sa kanila kahit papaano. Naniniwala po ako, pag gumawa ka ng buti, hindi ka susiklian ng masama, kundi susiklian ka rin ng kabutihan. Po? Nagutom po ako. Nagutom. Kaon ko dayon ha. Tagain ka ba ya? Taga Dawis po. Ay, jay mo mga papa. Yung nanay ko po, lumayas na po. Makaon. Ate, salamat po Kaon ka ha. Opo. Hindi lahat ganito yung katayuan natin. Masaya. May mga bagay talaga na umabot tayo na hindi natin alam ang sitwasyon natin sa buhay. Hanggang kailan ganito tayo? Diba? Kaya sinabi ko sa sarili ko, hindi pwede na kung may gustong kailangan ng tulungan natin kung may ibibigay natin. Kung kaya mong tulungan, bigyan mo. Kung kaya ko pang tiisin yung gutom, kung gutom lang, ibigay ko na lang sa nangangailangan. Ma-relate ko sa sarili ko eh. Oo, ganyan talaga. Oo. Anong pakiramdam na nakakatulong? Ang sarap. Kasi sabi niya, ate, salamat. Yung kalahati, dalhin ko na lang sa kapatid ko. Kung may mahitulong tayo, bibigyan natin. Ano kung wala? Kung wala, gagawa ng paraan. Kasi hindi mo yan makukuha kung walang gagawa. Oo. Kung ganyan ka, ay, kawawa naman, wala kang ginagawa. Gagawin mo talaga yan. Ma'am, hindi ba dapat ipagpabukas ang pagtulong? Hindi. Kung kaya mong gawin. Po? Wala po akong pera. Kung abal ang tumulong, hindi ka matatawag na Pilipino, ma'am. Kasi ma'am, kahit anong busy ng isang Pilipino, kapag nakita niya talagang kailangan ng tulong ng kapwa niya,
Nature kasi natin yun, di ba? Nature talaga ng Pilipinong tumulong despite of sa Bisaya is kawalan, ganon. Gusto ko sanang maramdaman nila na hindi sila nag-iisa, ganon. Parang they're not alone. Dali, mapili mong sagal, mong taon mo. Gulay lang po. Gulay, gusto mo? Opo. Ano mang problema, ano mang challenges o trials yung hinaharap nila, there's still person who can help them in a way na di man mismo sa problemang nararanasan nila, but at least in some other way, pwede tayo makabigay ng tulong. Kailangan po natin talaga mamalasakit sa kapwa natin kasi, di ba, mismo nga tayo naghahanga din ng malasakit sa kanila, sa ibang tao. So, why we, in ourselves, kahit sa maliit na paraalis, maibigay natin yung malasakit na kailangan ng ibang tao, which is, yun yung nakita ko kanina sa kanya. Unang ulam mo, lagay mo dito. Tapos yung binigay kong pera, bili mo lang yung ulam mo mamaya. Opo. Opo. Bago mo yan, baka mahulog. Opo. Kung yung paggawa mo ng mabuti is bukal sa loob mo, wala kang hinahangad na kapalit, it will never be result in a bad way. Kasi nga sabi nga natin, kapag tumulong ka ng hindi masakit sa loob mo o hindi against your will, in some way God will help you. 'Di ba? Hindi man ngayon, maybe soon. Who knows? Someday, despite of his status right now, kahit pagkain hindi niya kayang bilhin, baka sa future maging sino siya. And that day, mag-meet kayo ulit. And he will remember that in her past, natulungan siya ng isang tao. Ganun. Nakakita ka ng dukha. Kailangan niya ang tulong. Wala siyang pambili ng almusal ng anak. O kaya wala siyang pambili ng gamot ng kanyang asawa. Ang sabi ng Diyos, pag gagawin natin yung mabuti sa kapwa, sa isang talata ng Kawikaan, 19:17. Pakinggan niyo ito. Ito mga aral, hindi naman napapagtuunan ng pansin ng iba eh. Basahin natin. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. O alam niyo ba yan mga kapatid? Pag naawa ka pala sa dukha, nagkakautang sa'yo ang Diyos. Biro mo yung may-ari ng lahat ng bagay, magkakautang sa'yo. Hindi ba napakalaking bagay nito? Na pag naaawa ka sa dukha, napapautang mo ang Diyos. Kahit kailan hindi ko kayang pautangin ng Diyos siya may-ari sa'yo siya may-ari ng buhay mo. Siya may-ari ng buhay ng lahat ng mahal mo sa buhay. Siya may-ari ng hininga mo. Paano mo mapapautang ang Diyos? Pero ayon sa Biblia, pag naawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Diyos. Kaya yung mabuting gawa, yun ang dahil kaya tayo ginawa ng Diyos Tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa. Alin yung isang mabuting gawang gagawin natin? Yung naaawa sa dukha, nagpapautang sa Panginoon. At meron kang katiyakan. Pag ang Diyos ang nangutang, hindi ka babayaran. Babayaran ka niya. Sa panahon na darating, babayaran ka ng Diyos. Walang paltos yun. Ginawa mo isang maliit lang na bagay, babayaran ka niya malaki. Hindi na kailangan ng sasabihin mo, 20% Diyos. 1,000,000,000% ang patubo ng Diyos sa'yo. Pag gumawa ka ng mabuti, pakinggan nyo, sa isang talata ni Mateo, Kapitulo 10:42. Ganito nakasulat. At sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa kanya.
Kahit ano pa mangyari, hindi pwedeng hindi ka babayaran ng Diyos. Isang basong tubig lang pinainom mo. Dahil naawa ka sa dukha, naawa ka sa isang alagad, naawa ka sa kapwa. Gagantihin ka ng Diyos. At alam nyo ba ang ganti, mga kapatid? Basahin natin ang Mateo 25:34. Basahin natin. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nanga sa kaniyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom, at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan, at inyo akong pinatuloy. Anyo, mga kapatid, pinainom mo lang ang ganti sa'yo. Hali kayo. Pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatagan sa libutan. Dahil nagutom ako, pinakain niyo ako. Nauhaw ako, pinainom mo lang ang ganti, buhay na walang hanggan. Ang ganti, kaharian ng Diyos. Napakalaki pala kung gumanti ng Diyos. Pagka gumawa ka ng mabuti sa kapwa, pinapautang mo ang Diyos. At pag ang Diyos ang nagkautang sa'yo, babayaran ka niya. Walang ano yon, walang paltos yon. Pagdating ng araw, babayaran ka. Hindi maaaring magkabula yon. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, ginawa tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti.